Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi ang uri ng kapayapaang hatid ng mundo. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyan mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil."
Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikapunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Sana po ay hindi lang naiwan sa ating mga pandinig ng sinabi na maglalaban-laban ang pamilya, maglalaban-laban ang ina at anak, maglalaban-laban ang manugang at biyanan. Linawin natin ng mabuti para yung konteksto at tamang konteksto ang atin pong mapulot sa araw na ito. Ayaw ng Diyos na naglalaban-laban tayo. Ayaw ng Diyos na nag-aaway-away tayo. Kaya peace, no? Peace tayo. Yan. Dahil si Kristo ang prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace. Pero sa atin pong narinig, sabi niya, hindi ako, akala ba ninyo, nagpunta ako dito para magdala ng kapayapaan? Hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Bakit ba'y pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Di ba para tayo maligtas? Maligtas saan? Sa kasalanan. Kasi pag hindi napigilan, baka lahat na ng tao mamuhay na sa kasalanan. Kaya dumating si Kristo para i-divide, para magdala ng apoy. Sige, tingnan natin. No? Sabihin nyo nga po, kapayapaan. Yan. Ano ba yung pagtingin ng mundo pag sinabing kapayapaan? Gusto natin yung mayroon tayong kapanatagan, yung tinatawag nating peace of mind. Yan. Gusto natin yan. Pero ano ba ang sinasabi ng kapayapaan? Sa sinasabing kapayapaang hatid ni Kristo. Na paano ba natin ito matatamo? Sabi kasi ng mundo, sa unang pagbasa, ganito yung si Haring Sedekias, no? Sa aklat ni Propeta Jeremias. May mga nagpunta kay Haring Sedekias. No? Sabi, "Mahal na hari, kailangan mamatay si Jeremias. Kasi natatakot yung ating mga kawal, natatakot yung mamamayan sa kanyang ipinapahayag." Babalikan natin ng konti. Ano ang ipinasabi ng Panginoon kay Jeremias para sa mga tao? Pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. Magbalik loob sa Diyos kung ayaw ninyong makaranas ng kaparusahan. Dahil laganap yung pagtataksil, yung pagsuway sa Diyos. So itong si Jeremias, nagsasalita, nagpapahayag. So yung mga grupo ng mga tao na kontra sa kanya, nasasaktan sa katotohanang ipinapahayag ni Jeremias ang nagpunta sa hari. "Hayaan ninyo kami, patayin namin yang si Jeremias para
no, bago pa tayo lubusan na no, mapahamak, ano ang sabi ni Haring Sidikiyas? Okay. Gawin ninyo kung anong gusto nyong gawin sa kanya. Yan. Parang wala tayong pagtatalo-talo. Sige, trip nyo yan eh. Okay. So kinuha si Jeremias, tinapon sa balon. May grupo din. Grupo ni Ebed-Melech. Sabi ni Ebed-Melech, mahal na hari, mali ang ginawa nilang paghatol ng kamatayan kay Jeremias. Mamamatay yun sa balon. Sabi ni Sidikiyas, sige, kunin nyo. Yan. Parang, di ba? Kasi ganun yung, para may kapayapaan, kung ano yung trip nyo, ibigay. Kung ano yung gusto mo, ibigay para tahimik tayo. Wala nang debate, wala nang pagtatalo-talo, ibigay na yan. Yun ang kapayapaang sinasabi ng mundo. Ang kapayapaan na sinasabi ni Kristo, yung kaya mong manindigan sa kung ano ang katotohanan. Mamili ka. Mahirap kasi na palasimba tayo, lalong-lalo na paglinggo, simba tayo ng simba, sigaw tayo ng sigaw ng, Viva Nazareno, Viva! Pero paglabas ng simbahan, pamamaraan na naman ng mundo ang ating gagawin, ang ating susundan. Saan ka ba talaga? Maguguluhan ka eh. Lalo kang walang kapayapaang mararanasan. Sa mga nasa harapan dito, no? Mga magpapakumpil. Marami po dito magpapakumpil kasi magpapakasal. Ang sabi kasi ng Nazareno, kung magpapakasal o magsasama, magpakasal. Sabi nga ng Nazareno, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. At ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Yun ang sabi ng Nazareno. Ang sabi dyan sa labas, yes to divorce. Payagan na natin mag-divorce para magkaroon ng kapayapaan. Ang mga mag-asawang nag-aaway-away araw-araw. Ito ang solusyon. May kapayapaan ba talaga? Sa lahat ng mga naghiwalay dito, may kapayapaan ba talaga? Kapag naghiwalay kayo, pumapasok kayo ulit sa panibagong gulo. Nagkakalat lang kayo ng problema. Nagkakalat lang kayo ng virus na magdudulot ng lalong higit na problema. Pero sige na, payagan nyo na yan. Ngayon, mamili ka. Kaya nga mayroong division. Mayroong pagkakabahabahagi. Kasi kung anong pinaniniwalaan mo, pinaninindigan mo, dapat dun ka. Kung sa mga turo ng Poong Nazareno, dun ka. Kung ayaw mo sa Poong Nazareno, di dun ka. May division. Naalala ko po, no? Kamakailan lang, maraming mga deboto ng Poong Nazareno, maraming nagsasabing Katoliko ang na-disappoint sa simbahan. Kasi ang sinasabi ng simbahan, ang sinasabi ng Poong Nazareno, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Sabi ng mundo, okay lang yan. Total, lahat naman nagnanakaw eh. Lahat naman pwede na. Masamang ugali niyan, patayin na yan. Sabi ng marami, tumahimik na lang kayo, Father. Huwag kayong makailam. Hindi. Maghiwalay tayo. Saan ka ba talaga? Okay lang yan, no? May mga pagkakataon talaga na kung iwan ka,
kung iwanan ka ng mga tao, kung i-unfriend ka ng mga tao, okay lang yan. Hindi ka walan. Dati naman, wala namang mga Friendster, Facebook na yan. Wala namang social media. Mas tahimik nga ang buhay mo nung walang social media. Uy, ano? Di ba? Basta't maging malinaw lang sa atin kung sino ang ating pinaniniwalaan. Sana, hindi tayo magkamali ng ating paninindigan. Ang nakakatiyak lang, kapag si Kristo ang pinili natin, hindi tayo magkakamali. Pwedeng may konting hirap na mararanasan, pero hindi ka magkakamali kapag si Kristo ang pinili mo. At kapag si Kristo ang pinili mo, mararamdaman mo yung tinatawag nating inner peace. Yung kapanatagan. May problema sa labas, may mga kaaway sa labas, may mga bashers sa labas, pero mayroon kang kapayapaan sa kalooban mo. Makakatulog ka ng mahimbing at peace. Sa mga magpapakasal, pwede pang umatras, ha? Pwede pa. Bago kayo, baka kumukuha kayo ng batong ipupukpok ninyo sa inyong mga ulo at pagdating ng gabi, hindi na kayo makatulog habang katabi nyo ang isa't isa. Mag-isip ng mabuti. Pero kung magdidesisyon, tuloy. Kasama nyo ang Poong Nazareno sa katotohanan. Kaya nyo yan. No, mapagtatanggumpayan ng bawat mag-asawa. At hindi yung mga batas ng tao ang makakapagbigay ng solusyon sa ating mga problema, kundi yung magbabalik tayo sa batas ng Diyos, sa utos ng Diyos. Yan. Pero sana po, yung mga umalis, dahil lamang sa mga aral, no, kasi sinabi na ngang, wag sa magnanakaw, wag sa mga pumapatay, wag sa pagsisinungaling, sana po ngayon matauhan na, balik na kayo kay Kristo. Handa naman tayong tanggapin ni Kristo. May mga bashers, okay, hayaan mo yan. Yung iba kasi trabaho na nila yung mang-bash, trabaho kumikita kasi sa pangbabash. Trabaho lang yan. Pero huwag mo nang dibdibin, no? Huwag mo masyado nang seryosohin. Focus ka lang dun, no? Sa Nazareno. At makakaya natin ang lahat. Yung kapayapaan na hindi nabibili ng anumang material na bagay na sinasabi ng mundo, makukuha natin yan kapag tayo po ay nanatili na kumakapit sa Poong Jesus Nazareno. Amen? O ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ang iyong radikal na pag-ibig, Ama, na aming nararanasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang siyang magtutulak sa amin tungo sa mga radikal na pagpili at pagbabago sa aming buhay. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon upang aming makamit ang kaganapan ng buhay. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin, Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyanawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng iyong kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa pagkaantig sa iyong labis at radikal na pag-ibig, Ama, piliin nawa ng aming mga pinunong nasyonal at lokal at kaming mga mamamayan ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan, saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumago nawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat miyembro ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Isama din natin ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan.
Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Magandang umaga.